So, hi, good morning, good afternoon, good evening, whenever you're seeing this. Welcome, welcome. And today, we're going to discover about smart investing ideas that may possibly help you, especially in today's changing environment. Okay, so I'm Rina. I'm a 17-year wealth planner by profession and a light worker on a mission. So okay lang ba kikwentuhan ko muna kayo a little about myself so we have context of on bakit nagkikwentuhan tayo ngayon, no? And so we can better be served. So 17 years ago, right, I was in the employment space also. Nasa BPO po ako. So I turn mornings into evenings. And karamihan ng mga ganong setup ngayon, di ba? Kasi ngayon parang gig economy, di ba? Virtual assistant or BPO. So nasa ganong space po ako. That's also when I built four of my policies. Dalawang insurance, dalawang investment. So yun yung story ko. Na-realize ko, so every day I turn mornings into evenings until one day. Nabigyan po ako ng 4 a.m. na shift. So na-imagine nyo, ang pasok sa office, magre-report ka 4 a.m. Ang office ko po ay Makati. Ang bahay namin ay Antipolo. So for safety reasons, syempre anong tinitake natin? Hindi mo ako nagda-drive. So nag-ano ko, cab. 'Di ba? Nagta-taxi ako. Until one day, pagbukas ko ng wallet, pagtingin ko sa wallet, yung babayaran sa taxi, 200 pesos. Magkano laman ng wallet ko? 200 pesos din, di ba? So sabi ko, ha? Bakit tatay ko parang ganito na lang ba to? Nagtatrabaho ako para magpayaman yata o magbayad kay kuya, driver. Walang natitira sa akin. Di ba? So, um, it made me it made me think. No? Sabi ko, paano pa to? Paano pag tumanda pa ako? Paano pag nagkapamilya ako? Paano pag nagkasakit? Parang sabi ko, mm, parang may mali dito. Kasi ako yung effort, talino mo yon effort, buyat, pagod. At ang dami ko ng barnacles, ang dami kong pimples talaga ng time na yon dahil kakaiba yung shift. I also developed hormonal imbalance. Tapos, walang laman ang packet. So, because of that, nagkaroon ako ng interest talaga na mag-learn about paano ba nag-work tong pera na to? Paano ba itong mga investment na to? Diba? So because of that, I had interest to learn. In fact, sa sobrang interest ko, nag-license po ako. Nag-license ako as a financial planner nung 24 years old ako. Kasi, kasi hindi ko nga gets. Hindi naman siya tinuro sa school. Alam mo, alam mo with love and respect to our country, parang pride na natin yung may mga letters sa dulo. Do you agree? Alam mo ba yung dulong pangalan ko, ang dami ko naling letters kasi licensed po ako. Nag-agriculturist, matalino naman ako. Pero, hindi to tinuro sa school. Do you agree? Kayo din ba? To think economics ang background ko. So, hindi ko siya alam. Hindi ko alam yung mga investment space na yan. Ayan. So, relate tayong lahat. So, kaya ako nag-license is para lang matuto po. No? Para, at the same time kasi, alam mo, very passionate ako eh. Medyo may pagka-visionary ako, bata pa lang ako. So, pag inikwento ko yung mga office mates ko na kumuha ng insurance, tatanungin ako, hindi na ako nakasagot, dear. So, kaya lang ako nag-aral. Sabi ko, para, pag nagtanong sila, makasagot ako. So, because of this, nagkaroon ako ng insurance plans, investment, ganyan. And in fact, actually yung lalim po, no, yung hugot ko kung bakit ako malalim ang financial planning is because at age 26, di ba, 4 years, 21 to 24, I have 4 insurance policies, 24 license ako. At age 26, na-decline na po ako ng insurance. O, ayan po yung yan po yung secret life ko. Noon yung panahon na me, that's just me, ako at saka si God, nag-uusap talaga kami. Sabi ko, Lord, sobrang tampon-tampo talaga ako. So, Lord, baka ang daming walang pakialam sa insurance. Ako na nag-iintindi, ako pa yung na-decline. So, I'm not sure kung meron ditong decline ng insurance, pero I tell you guys, pag na-decline ka ng insurance, ang sakit.
parang feeling mo mamamatay ka na. Kasi imagine mo, nagbayad ako for additional 1 million policy the following week. Nakareceive ako ng white na letter, nakasulat confidential. Pagbukas ko ng letter, nakasulat ay, thank you for your interest in applying with us. Ano yun? We regret to inform you. Ayun na siya. That your application has been declined at this time. Tapos, di ba may letter? Sa likod ng letter, may cheque na. Yung binayad ko, binabalik, walang appeal-appeal. So, yun yung naging journey ko. That's why mas lumalim po yung pagpa-financial planning ko because I had that wisdom na at some point, may pwedeng pambayad. Pero, pwedeng, at some point, pwedeng hindi na rin pwede. Di ba? Kahit may pambayad na. So, yun yung, kaya naging ano siya, mission siya for me to just share it because I know so well at some point, pwedeng, hindi na pwede. And I'm now, so finally, no? After 17 years, well, sadly, yung mga kasabayan ko na hindi kumuha, ayun na, nag-check up na kami ng mga sakit-sakit, ayan na, kaliwat kanan na decline na rin. And finally, when it comes to investment space naman, I would be able to share with you, ito yung little wins ko when it comes to investment. Yung mata ko po, 3 times nang naka-LASIK. Malabo mata, no? Mahal LASIK, di ba? 50,000. Itong LASIK ko, I'm, ano to? With God's grace, na natuto ko ng kaunti sa investment, yung pinang-LASIK ko galing sa investment. And okay ba yan, guys? Yung panggagastos natin sa susunod na kabanata galing sa investment. And give mo ako ng ano to, thumbs up kung okay sa inyo yon. Yung mga next na panggastos galing sa investment. Isa pang win is actually, nung time ng pandemic, 2021, meron akong nag-mature na policy. So, di ba noong 2006, meron akong isang plan na kinuha, 10 years to pay, tapos 5 years to mature. Sakto, di ba, dear? 2020, 2006, 10 years, so 2016, right? Plus 5, 2021. So may nag-mature akong policy ng 2021. O, di ba? Not bad nung panahon ng pandemic na hindi yung income uncertain, pero may windfall. It was a gift from my younger self. Noong mga panahon na napupuyat po ako sa BPO. Okay ba yon na meron tayong gift sa ating older self na concept? Sige, give me a thumbs up naman kung okay sa inyo yung ganyan. Kapag na meron kang windfall, no, na gift for your older self. Another is, ito na. Siyempre, pandemic, ang daming nawalan ng work, right? I have two secretaries who have been with me for 10 years, yung isa 8 years. Alanganin naman, dear, na sabihin ko, o pandemic ang uncertain, wala na kayong trabaho. Eh, yung mga asawa nila, yung isa security guard, o di, wala din silang trabaho kasi yung building nag-close po, right? Wala na siyang babantayan na building. So, by God's grace, ang nag-support sa amin is yung akin pong investment. Meron akong income-paying investment na kinuha. Siyempre, nag-withdraw ako. Doon po ako nagkukuha pang pasweldo. Kasi uncertain yung flow ng pera sa business. Doon ko realize, for us na big-hearted na mga Filipinos, kasi mahilig, maano tayo we're very compassionate, iniisip natin talaga lagi yung ibang tao, di ba? Sabi ko, iting silbi na dapat meron tayong know-how, paano kapag may, di ba, may blessing, paano matabi, so that we can be in that position to support other people. Alright? So, let's dive in. Sige, Sarah, let's. So, okay po ba so far? Ang next is, we want to create, ang ating goal for this session natin is, number one, for you to be updated. Diba? Ano yung implication sa money nyo, ng tax, ng other opportunities where you can grow money. And another one is for you to be that living, breathing example para, ano, para nothing beats personal testimony. Do you agree
'Di ba? What we want to happen is you can be enlightened, magkaroon ka ng strategy so that you can be in that space so you can also empower others. 'Di ba? Pag sinabi nila, ay naku, yung investment, wala naman, bagsak lahat, chu. So, ikaw yan ay magkakwento na actually yung meron akong ganito, ganito, check mo. Ganyan. Okay po ba yon, guys? So, ano tayo? Be the light ang ating theme. 'Di ba? Ano tayo? Bayanihan. At towards nation building ang peg natin. No? So, ang gagawin natin ay, sabi ni Sarah, swipe right. Okay, how do I do this, Sarah? Ano, what do you call this? Share screen. It's, ah, nag, Sarah, can you share the link? Hmm. It's okay, I'll do it. Ah, in screen. How, thank you so much. Ayan, andito na ako, Sarah. Okay, so patuloy tayo, no? Alam mo, guys, sasabihin ko na sa inyo, no? Ang strength ko, visionary thinker ako. Pero strength ni Sarah Tech. So, tandem tayo. Thank you. So, the reality is, so check up tayo, no? Where is your money? One is, the average Filipino, mga kapatid, kaya tayo biglang napakall nito, kaya tayo biglang napamiting, is because, sabi, may 20%, di ba, yung Simeba? Tama ba? May 20% daw na nakatax. So, you've been seeing a lot of financial planners also, or kahit di financial planner, nagsasabi about this. Understand, guys, 20 trillion, alam mo ba, noong unang panahon, what was this, 5 years ago? This was pre-pandemic. 16 trillion ang alam kong pera sa bangko. But look at this, it's growing. 20 trillion ang pera sa bangko right now. 10 trillion in savings, and nakita ko yung sagot ninyo dito sa ating webinar. Karamihan po sa inyo ay may pera din sa bangko. Okay? So, if you are using money for pang swipe, 'di ba, pag mag-grocery, gano'n, kasama po tayo doon sa 10 trillion na nasa savings account. 4 trillion, ito yung breakdown, no, ng 20 trillion. This is March 2025 update, no? So, 4 trillion ay yung mga cheque, 'di ba? Yung gagamitin mo sa business or pambayad ng kondo. Alam niyo na yung mga cheque uses nyo. Pero ito yung pag-uusapan natin. A good 6 trillion po ay time deposit. So, karamihan nito, honestly, ay nasa generation ng parents natin. Baby boomers po. Kasi ang pinaka-affected ay minimum 5 years. So, for a very long time, imagine mo, sabi nga nila, yung normal na Filipino, itong 10 trillion, talagang tax tayo sa money natin. Ibig sabihin, and that's what we're gonna discuss in today's session. No? Pero, for a very, very long time, yung mga alta, mga titas of kung saan man, sa probinsya, sa Manila, comfortably, ito po ay nasa time deposit, right? So, sasabihin pa nga nila pag nag-offer ka pa ng coverage or ng other investment vehicles, parang komportable yun sila, maganda naman yung offer ng time deposit, right? But not anymore. Kasi
meron na ngayong 20% tax. In fact, sunod-sunod po yung mga meetings ko at puro mga senior citizens sa mga kausap ko. There was one na tutulungan ko siya mag-withdraw ng dollars niya ngayon. Sabi niya, sa isang bangko, one of the big banks, at alam na alam niyo yon kasi possibly payroll niyo din yun, payroll natin, ay effective siya. Effective siya. Sa ibang banks, hindi pa. Okay, it's just a matter of time. So, savings interest is 0.1 or less than 1%. Tapos, may tax pa. Right? So, real talk, is your money really growing? So, next slide. Sige, next slide, Sarah. And ako naniniwala ako, the reason why sinatsaga akong mag-educate about investment is because tayo mga Pilipino, it's not about, hindi naman sa hindi tayo marunong mag-save eh. We just have to know what's in it for us kung magsasave. I think the next one is the inflation, Sarah. Tama ba? Yung inflation na slide. So, what's in it for us? Also, understand we are a consumer economy. Diba? Consumer tayo economy, tanggapin natin, tayong mga Pilipino, ang hilig mag-consume. Kahit hindi kailangan nagko-consume pag naka-sale. Diba? Hindi mo kailangan. Bumibili ka! Dapat talaga tama-tawa kayo. Pare-pareho tayo. Ano ba yan? Kaya nga paminsan yung iba, nagtatanggal na sila ng mga online shopping kasi napapagastos. Ganon daw, di ba? So what? So, pero I have a solution for you. Okay ba tong ganitong senaryo? Ang gagawin natin is yung next po natin pang gastos ay kita. Kaskas buddies. Sabi nga, kaskas ng kaskas, pindot ng add to cart, no? Tapos, di ba, merong, pag sa add to cart, yung, hindi ka na maka-add to cart kasi 20 na yung shop mong naka-add to cart. Alam na alam natin yung mga ganyan, ano? Tapos babawas-bawas ka, gano'n. So, ang solution natin ay, ang gusto natin, ganito yung game plan na, in this generation na, yung panggagastos po natin ay kita ng pera natin. Okay po ba yun? Yan ang gagawin nating tactic para lang sa what do you call this? Meron online shopping, meron din tayong online investing. Ganon. Para sustainable ang ating lifestyle. So, kasi merong tinatawag na silent killer, which is inflation. You know, kahit hindi ko na sobrang karirin tong ikwento tong inflation, just you, reflect on your life. Wow, reflect on your life. Magkano yung naabutan mo na for others here, hindi na masyado nag-grocery, nagbibigas. Pero just think about it. Yung dati mong 500 pesos, 'di ba? Pag bumili ka sa grocery. Ngayon, mas konti, mas madami ang nabibili mo. Doon sa 500 pesos mo pag pumunta ka sa grocery. Konti, mas kumonti na. Kasi po, mas tumataas yung cost of goods. Okay. So in the Philippines, it's 3 to 6%. Okay? So, if there's any takeaway for us tonight is understanding na meron po tayong ano, oo, si Sarah nga naabutin ng 25 pesos. Ako, 25 pesos pang isang dollar. Actually, naabutin ko din 25 pesos yung isang, ano yung kilo ng bigas. Naabutan nyo din ba yun? 25 pesos siya dati. 1990s. Ngayon, magkano na po ba ang bigas? Doble na nga ba? Ayan, nagdoble na ang bigas natin. Hindi pa doble, lampas pa po. Okay. So, because merong inflation. So, 3 to 6%, yun yung magic number. Ibig sabihin, if you, anything worthwhile for you to invest in, ang target mo is dapat, ideally, nagbibit po siya ng inflation. Alright? So, example, yung 1 million in the bank earning, well, again, less than 1%, talo ka na, di ba? Sa 3 to 6%. Tapos, itatax ka pa. Wala na talaga. Okay, so, money park is money shrinking. Kasi nga, hindi naman tayo naturuan ng ganito nung college tayo. No? Next, please. Sige, next slide is taxes. New burden, taxes. So,
pag tinignan nyo to, sige, try nyo na lang na laki nakikita nyo ba yung screen pag nilakihan? Try ko ang lakihan. Okay. I-try nyo ha na makita nyo yung malaking screen. So, ang 1 million, dati po, sabi na natin, yung 6 trillion na affected nito, especially more than 5 years, 40,000. At 4% na interest, 40,000 yung kinikita. Right? However, ngayon, kukurot na si government. So, kung 20%, it makes it 32. Malaki naman sa iPad at laptop. Okay, thank you for that feedback. So, 32,000. Ang laki ng kurot, no? So, final tax on nag-increase na din. For foreign currency, nag-increase na doon. Ito guys, ikikwento nyo talaga sa mga friends nyo. Babalitaan ko kayo ng malupit na update. Okay, so nag-increase na yung mga tax. So, anong pwedeng solution, right? Capital gains, estate, lahat na nag-increase. Okay, so more taxes erode what you pass on to your heirs. Tama ba? 'Di ba? Alam nyo, pansinin nyo kaya ang evolution ng finance sa Pilipinas. Kada generation, yun ang malupit eh. The hope, and I know yung generation natin, we share the same sentiment. Hindi na yung bahala na yung susunod na generation. The hope is, merong pagsisimulan yung next generation. 'Di ba? Kasi, may inflation nga eh. Kaso, pansinin nyo, ang ating sistema sa Pilipinas, kada new generation, wala, mag-start ka from scratch. Wala masyadong may blessing ba from the previous generation. Tama po ba? O tama? Generally po ha. At ito pa ang malupit. Okay, gusto ko may nagme-message eh. Hindi nga lang walang napapasok, utang pa po ang naiiwan. Tama po ba? Yun ang nagiging experience so far. So, smart investing is equals, di ba? When you say smart, we want to also be tax efficient. Naka-impute si inflation, naka-impute si tax. Next slide tayo. Okay, so, ano ang next slide natin? So, huwag kayong mag-alala. Solutions naman na pag-uusapan natin in a little while. So, before versus now. So, evolution of Philippine financial landscape. Honestly naman din kasi talaga, dati, noong unang panahon, and when I say unang panahon, um, actually, pre-pandemic, ang laking bagay. Lahat na lang nagmamahal o tumataas, ako na lang ang hindi. Sabi ni savings. Oy, gumawa ka ng meme yan. Maganda. So, see, before, limited ang investment opportunities, ang options. Yung savings mo, insurance, real estate, limited, di ba? People, meron pang ang kwento na yung iba, na hinahide lang nila, di ba? Sa bed or sa bank. I mean, come on, 20 trillion. Sino nagsabi mo ng pera? Kaso ang talino, di ba? Ang talino talaga. Push na daw. I-push na natin yan. Yung awareness na yan. Yung 20 trillion na yan ay tayo na ang kumita naman. So now, meron na pong global funds. And ang gusto kong i-update everyone is, here not so late in this ha. Kaya nga nandito ka, you are a leader. Ikaw yung magkikwento nito. Because sa totoong buhay lang, this was just what? Born na tong pandemic. So, itong global funds, nag-open lang naman po yung market nung nag-pandemic lalo. Even yung income paying funds that we'll be discussing in a little while, pandemic lang po. Okay, so you're not too late in this. Pero, di ba, it's very, ano ba to, prime time na, makatch natin so that we can help others also. Yung mga real estate investment trust, ULs, digital platforms, yan yung mga opportunities na meron ngayon. And gulat na gulat nga yung isang client ko na nasa SGD. Sabi niya talaga, pwede mag-invest offshore kahit na nasa Pilipinas. Nagulat na gulat siya. Sabi ko, yes, pwede po. So, next is, accessible na po ang investment sa retail investors sa tumataginting na amount na what?
Di ba? 1,000 pesos. It's accessible already. Dati kasi, pag sinabi mong stocks, investment, akala natin pang mayaman. Honestly also, kasama sa evolution to, dati hindi pinag-uusapan ang pera. Di ba? Ang death, taboo. Ganon. Kaso, ano problema pag nandiyan na, di ba? So, ngayon, ang difference is ang information is at your fingertips. Kaya mong i-Google at may chat GPT pa. Diba? Ang question is, and this is the challenge for all of us here today, are you acting on it? Diba? Tayo po ba ay nag-act on it? Okay, may question ako before ako magpatuloy. Yan din ang mindset ng pangmayaman. Investment. Yes. So sabi ni Miss Ethel, yan din ang mindset ng mga mayaman sa investment. Question, before ako magpatuloy, kasi I don't wanna waste your time, and syempre, I also respect my time. Question, 17 tayo dito. Experiment, 1,000 pesos. At tingnan natin kung mag-grow itong 1,000 na to. Before ako magpatuloy, ha? Yes, okay. Yes, okay. Kerry, sige. Kasi, yung cute na amount natin is gonna be our seed of confidence. Diba? Ganyan ako tawag nito, mag-educate sa mga clients. Sabi ko, we want this to be real for you. Diba? Ikaw, magaling kang doktor. Magaling kang ganito. We want this to be real for you so that when others say, hindi kumikita, di ba, yung mga nagnenega, you can be in that, loving position to say, ito po, may ganito ko. Check niyo po. Diba? Ganyan lang. Walang, kasi again, ang investment ay hindi siya theoretical. Ano po siya, experiential. Alright, next slide. Sige, babasahin lang natin sa comment. You're not late, you're not early, you're very much on time. Ang question is, what are you doing about it? Grabe, very, very coaching ang ating participant. Participant coach. Love it. Uy, ang cute ng baby. Do you agree? What is the cost of no action? Sino dito may mga cute na babies? Come on, come on, come on. Babies, apos. Ang cost of inaction is, imagine, nagsisave ka din lang naman. 10,000 a month. For 30 years, and effortan mo yan, with all of your discipline and hard work, 3.7 million. Pero, pag yan po ay naka-invest sa 8%, magkano? Can someone shout it here? Magkano po? Yung pera? Ayan. Kung makakapag-unmute ba? Magkano yung pera 15 niya? million. 15 million. Diba? So, ang cost of inaction is magkano? Opportunity cost. 11 million. 11 million. What does 11 million mean for your kids? Sige nga, let's take a moment to write in the chat box. What does 11 million mean for your kids? Okay, mag-write din ako kasi may kids ako. 11 million means um, education. O, diba? Education plus may condo na malapit sa kung saang school man yan. Kayo ba, what does 11 million mean for your kids or sa mga apo? So, for Sarah, sabi niya business empire. For Miss Jen, it's their own shelter. Ang galing, no? Iba-iba tayong mga sagot. Si Miss Raquel, pwedeng pamana. Okay. Ako, education na may na pwede pang may pakondo o kaya pambili pa ng kotse. Diba? Kasi, yan. You can have your own business and makakapag-finish ng college. Alright. So, you see, so thank you so much for your answers. And you can continue to share po kung may naisip kayo. What does 11 million mean for your kids? So, Freedom 5 pay until 65. So, si Sarah, ang sabi niya ay, yan, ang ganda din yung shinare niya, no? Na you set it up 5 years. Tapos, may money for life siya. Ganun daw. Miss Mape, ayan. Thank you then, Miss Mape. Thank you, Sarah. Next slide, please.
So, ano na yung mga takeaway natin, kapatid? May inflation ka ng takeaway, meron ka ng tax, meron ka pang opportunity cost po na hindi pag-invest. Another is, ito na, the generational wealth or generational worry. Okay? So, right here you see ibang generation. Ang ganda, no? Ang ganda ng picture kasi hindi mo, hindi clear kung sila ba ay nandun sa wealth or worry, right? It's just normal na itsura ng mga pamilya nating lahat po, no? So many Filipinos work abroad, build accolades, ito na nga, ang dami natin mga letters after the name, build wealth, but lose it too. Isa ay poor planning. Every generation starts from scratch. Ayun pala, nabanggit na natin. Ito po ba eh, napapansin nyo din? Na parang ganun nga yung nangyayari. Every generation, bahala na si Batman kung ano na naman ang strategy nila. Hindi lahat po ay merong blessing from the previous generation, right? Yung iba, hindi lang scratch, negative pa. Diba? Lalo na po kung merong may mga illnesses po. No investment discipline. So, nalulus din yung pera kapag walang investment discipline. Nalulus din po sa consumer spending. Kasi consumer spending country nga tayo eh. So, why not? I'm not the person who will tell you na mag-save ka lang na mag-save. Kasi actually ako, hindi ako ma-excite na mag-save lang. Mas gusto ko yung, sige mag-invest ako so that panggastos ko yan pagdating ng panahon. Di ba? Parang mas may empowering tone siya. Hindi siya scarcity, but, parang strategic yung tone. Okay ba sa inyo yun? Di ba? Parang hindi lang siya blindly nag-save ka lang for wala lang. Walang ano. Walang meaning ba? Pero pag sinabi mo, na pagdating ng panahon, whatever happens, you have this, di ba? May empowerment ka, meron kang dignity sa sarili mo, na meron kang panggalaw, at naman hindi. So, people also mag-save but to not touch my coffee. Oh, sabi ni Sarah. And Sarah, ang pang-coffee mo ay free na. Uy, guys, ikikwentuhan ko kayo ng isang senior na ganyan ang tono namin. Sabi ko, tita, gusto mo, yung pangkape mo, total, magmamall ka every month, nagkakape ka, ang gusto mo, free na. 'Di ba? So, pakitain natin yung investment mo. Total, andun lang naman mga 2013 pa, di ba? So, mamimit niyo siya later. Papakilala ko siya sa inyo. At ang kanyang perang pangkape. Okay. So, people also lose it on high taxes. Come on. All right. So, next. So, generational wealth, a generational worry. So, ano, right naman tayo dito sa ano. So, next po, Bams. Hello, income fund. O, sige, next slide. Slide. Right naman kayo dito sa chat box muna para ma-attract natin yan. Oh, by the way ha, we're very blessed. In a little while, hindi ko lang, not many know, no? Pero I'm also an energy healer. May tinatawag na healing of money wounds. Okay. So, kayo pong mga nag-register dito, and as you listen here, what I want to affirm with you is yung prefrontal cortex ninyo ay nag-o-open na yan. Nagiging creative ka na, alam mo, yun, nagre-rewire na yung brain mo, and you are also healing your money wounds. And tayo kasi, culturally, mapapansin nyo yan. Sa Filipinos, magagaling tayo, matalino, pero parang hindi tayo makareceive. Parang we wanna be able to hold space for money. Okay? So, rewire tayo ng kaunti. Okay? Okay lang ba chat in the box? Well, meron tayong mindset na i-apply ngayon. Diba? Ito yung first world mindset. Beautiful. Wealth. Mafe. Atak na ni Miss Mafe yan. Sige. Type in the chat box, wealth. Also, you can open your mic or you can chat here. What is the difference, you think, between wealthy and broke? All right. Honoring you, Miss Ethel, for typing in wealth. Sige, go ahead.
What do you think is the difference between wealthy and broke? Wealth, ayan. Sino gusto maka-receive ng 88 million? So, meron tayong pag-game. I will send sa GCash nyo kung sino ang pinakamalapit na makakuha ng 88 million pesos. Kung magkasya sa GCash nyo, ah. Wealthy can have it all. Like where they use it. Wealthy sees abundance. The broke doesn't. Okay, how they use their money. Sige. So you're going 5, 88 million to. 88 million. Wealth creates, broke spends. Mindset. Beautiful. Thank you for sharing. 5, 4, 3, 2. Ay, receive! I-receive na natin yan. O, i-receive natin lahat, ha? Nako, guys. Nakikilig ako para sa inyo. May gagawin tayong, meron akong invite sa inyo na gagawin nating hack to, alam mo yun, to receive more wealth and later yun, action plan. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. So, tingnan natin ang kasagutan. Next slide, tingnan natin kung, and I encourage you to take a screenshot of this, to write it. Sige, all together, can we read? Para ano natin, ma-listen natin. We say it, so we listen to it. Alam mo yun, para mas ma-absorb natin. All together, go. The The wealthy wealthy invests invest in income in income generating generating assets. assets. The The brokes broke Only 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 income generating income income generating generating assets assets are, are themselves. does this make sense po? Yes. Ulitin natin yan. The wealthy The wealthy invest invests in in income income generating assets. The The brokes brokers, only the broke only income generating income assets. generating assets are themselves. So, ito po yung culturally tayo, ha. So, by the way, ako po pala, nasabihin ko na yun sa inyo, ano, napaka-deep ko sa ano sa what do you call this, personal mastery. Ang genius ko po is I am daanan. Bags, baka Miss Daily, baka pag binenta mo naman, income generating. So, ikikwento ko rin sa inyo secret, no? Um, ang, ano ko po, gene keys. One time, pag magkakwentuhan tayo, I'll share this with you. Ang genius ko is I am, daanan ako ng, what do you call this, evolutionary impulse. So the way I think, and this is not coming from the mind, it's, hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Galing siya sa universe, galing siya kay God. Para siyang ano very, very visionary. So, the reason why I'm sharing this with you is we are creating na tayong nandito ngayon. Yes, evolutionary impulse. Lahat po tayo, we are light. Diba? We wanna build na tayo, diba? Ano ba yung movie na yun? It ends with us. O tayo naman, it starts with us. Yan na ha. Because, meron nga tayo, as a country, meron tayong money wounds. Alam mo yun, parang playing small, ang galing mo naman, pero hindi ka masyado nag-share. Alam mo yun, nagpo-post na mahiyain. Di ba yung mga ganyan-ganyan? Tapos ito na rin, sabihin ko na sa inyo, andito na rin yung masyado tayong hardworking. Di ba? Only income generating. Sa sobrang hardworking, masyado kang nakatungo, trabaho ng trabaho. Do you see this? Di ba? Yung unang panahon, parang, let's say, pagpapalay. Ano ba yun? Anong kanta yun, dear? Yung araw, magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro. Gapon na Okay, kayo po. kantahin natin. Magtanim ay di Ay, biro. Buong Magang araw. nakayuko. Yuko. O, paano na natin makikita yung bigger picture kung lahat nakayuko? And I'm sharing this with love because I'm also hardworking.
It's also a reminder to me na sometimes, and I know you are too, kasi umuulan, nandito kayo guys. So, it's also parang zooming out and seeing the bigger picture. Okay po ba yun? Na we wanna duplicate ourselves, yung ating hard work, smart work, and yung system, putting in the system. Okay? So next slide. Ito pa, idiin pa natin more. Next slide, Sarah. Okay, together. Assets pay the wealthy. Wealthy. Ito na naman. Effort pays the Effort pays the broke. I'm sharing this because I have a version of myself na broke. Yung effort ka ng effort, di ba? Di ba magsisale tayo, ganon. Pero kung nagsisale po tayo, tapos may na-generate po tayong blessing, tapos hindi po natin kino-convert sa, what do you call that? Um, Asset building things. For only 1,000 pesos, ha? We're not talking about nakaka-close ka ng big deal na meron kang 100,000 agad or half million or 1 million. It's little efforts na po. Right? So it's really a good reminder for all of us. Kamay sa dibdib. Okay, breathe in. I am wealthy and I can I hold am space. wealthy. And I I hold can hold space. space for big amounts of money. Holding amount of money. Okay. Magsisend na rin ako ng energy healing sa atin habang kasi in respect to your time and to honor you, mag-healing of money once tayo. So next session, yan siguro I'll create a session also for um tawag nito, money healing, no? Okay. So again, tatlong beses. I am wealthy. I am wealthy. I can hold big amounts of money. Can hold big amount of money. I can hold big Big amount. amount of money. Oh, one more. Read in. I am wealthy I am I am wealthy wealthy. and I can hold and I can big hold I can amount hold big of money. account. big amount of money. Alright. So we're just regulating our nervous system. Because I will tell you na din ha. Kasi ito yung mga things na hindi naman napapag-usapan, maybe hindi nyo napapansin nyo. Paminsan pag may malaking pera, hindi sanay. Thank you for writing it also for everyone's, anong tawag nito? Ayan, I'm wealthy, I can hold big amounts of money. Papansin niyo po, and meron kayong past life na ganito, ako din po, guilty ako dito. May dumating na pera, hindi ka sanay, parang hindi mo alam kung saan, alam mo yun, parang kailangan mawala na siya ulit, bumabalik siya ulit. Di ba? Kung ano yung ating money thermometer. So ganito po ang ating lesson for today. And the reason why you are here is so that pag meron pong blessing, i-park mo na agad dito sa ikikwento ko sa inyo while thinking of saan mo siya gusto ilagay. Okay po ba yon? 'Di ba? At least meron ka nang mapapagpaparan na hindi lang na nandyan sa madali mong makuhang account. Ganyan. Next. So we're gonna go to the application. All right. Are you enjoying this so far? Is this worth your Yes. ring night? Yes. Wonderful. Love it, love it. And I affirm that you will be blessed. So, smart investing, we'll just go through it, is what smart investors do. This is first world experience. We're wearing first world hat. Number one is protect. Protect what you have. Okay, insurance. You have the life insurance, the health insurance, medical insurance. Napansin niyo po ba yun? Sa lahat ng first world countries, ang common ay, tawag nito, they protect kung ano yung meron sila. I'll just give you a sample, no? I like this. Teka, I'll use my hands. This is how, tumatak to sa akin. Nakita ko to sa C
EO natin before. Ito po yung level of lifestyle. Do you see my hands? Kailangan important natin. Hold on. Okay, I will demonstrate something sa inyo. Do you see my hands? Yes. Okay. So sabi ng CEO natin before, this is Charlan. Sabi niya, ito yung sa first world countries, kapag merong, ito yung level of lifestyle mo. Kapag merong sakit coming in, what happens? Nag-i-increase yung lifestyle kasi may money coming in. When there's death in the family, nag-i-increase kasi may money coming in, may insurance, 'di ba? Sa Philippines, sadly, because of uh, tawag nito, yung mga stigma ng mga unang generations or before, yung mga hindi naniniwala ng insurance, what happens is, kapag may sakit, what happens to this? Tumataas, bumababa ang lifestyle. Bumababa. Bumababa, 'di ba? Pag nagkasakit, bumababa yung lifestyle, utang pa, yun ang iwan. Pag may namatay, tumataas, bumababa kung walang insurance. Bumababa. Bumababa po, no? So, yung hand gesture na yan, nag-stick siya sa akin. Kasi sabi ko, oo nga, no? Ayan. So, yan. Protect. Protect what you have, whatever it is that you're building. And I want to honor the generations of today. Kasi, um, mas nakikita nila yung sense din nun. And they're taking action. Next is yan, grow. Next is investment. Dahil napag-usapan na natin sa inflation at tax. And then we go diversify. Local and global. And then you optimize your taxes. Awareness is key. So ngayon alam na natin na, yun nga yung sinasabi nila, di ba, na kung sino yung mga nagsisave pa, ipipenalize pa more, di ba, dun sa 20% tax nga daw po. So review and adjust annually kasi times change and plans must too. Next slide. Okay, so dito na tayo sa mga action. Ano na to? Actual numbers tayo. Okay po ba tayo sa numbers, guys? Sarah, you may share po. Actual experience tayo. Alright. Okay, so lakihan nyo sa screen nyo. So, imagine nyo, seniors na tayo. Di ba yung generation natin, seniors na. For all the seniors here, kayo po ay ito na mismo. Ang gusto kong i-handle tayo, we're just gonna talk about two things. One is, kung tayo po ay, and for our generation also, you can share this to your parents comfortably. Because, tingnan mo naman to kapatid, straight line. Nakakita mo ba kung gaano kaliwanag yan? That's a money market fund. So, ang point is, dun sa 6 trillion, instead na magpapatax ka ng 20%, you can simply park it to a money market fund. Ayan. So, I'm with Manulife, by the way, I'm a Manulife policy holder even before ang tawag nito, I license and thanks to my mom. Ay, teka lang, mag-shoutout pala ako. Alam mo, I want to honor my mom. May wisdom siya. Kaya nga ngayon, kinikwento ko yan sa parents nakuhanan yung anak nila ng insurance. Kasi imagine mo kung hindi ako in-influence ng mom ko na magkaroon ng insurance. Sa totoong buhay, when she mentioned na kumuha ako ng 2 insurance at 2 investment before 26 years old ako, the girl. Diba? Pero, would I have known na madidecline na ako at 26? Right? So, ayan. So, I'm a policy holder before ako nag-license. So, look at that. Napakaliwanag, straight line. Diba? So, you can simply transfer. Wala kang 20% tax. Oh, ganun. Ganun kasimple lang. Itong pinagkikwentuhan natin. So, look at money market is sa mga nag-UITF license po dito, kasama to sa exam ninyo, i-remind ko kayo. April, Sarah. So, di ba sa exam, BSP certified na investment, sabi ay, what do you call this? 90% ng mga tao sa time deposit ay
ito yung level of risk, yung sobrang wala masyadong risk. So you can be confident to share this because look at the numbers. 1 year performance is 4.57. Ang 3 years is 13, right? So ito, we're talking about very conservative people. Simply, you can put money sa money market. So ako nga, ang strategy ko ngayon is itong mga seniors sa mga kausap ko din, kung gusto nila mag-diversify ng hindi agad, alam mo yun, first time nilang lalabas ng time deposit, money market na. Para, kasi from there, pag nagamay na nila, tsaka sila mag-change to other funds, pwede. Okay? And then next is, this is so. So you see, it's 4%. It's very competitive also. Next is US dollar. Ito, brainer. Sige, Sarah, you can share the dollars. Parang ito dapat, alam mo yun, louder, ganon. Ganon ang nakasulat dito. Sarah, where's the dollars? Kasi itong dollars, tingnan niyo ang money market dollars natin, ha? Nakikita niyo ba yan? Lakihan nyo, 0 days ang negative return. 'Di ba? So, kung sinasabi that on foreign currency, yung 15%, 20% na daw ang itatax dun sa dollars mo, hala, ba't ka magpapatax? Ilagay mo dito, napakaliwanag. 0 days, negative. So you compare it with other 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 players in the industry. Yung iba UITF, iba mutual fund. Yung iba merong down days na 18 days. Meron ng 56 days down eh. Pero Manulife, 0 days. So straight line. Can I see shock reaction naman dito, guys? That you're discovering something dito sa ating pinag-uusapan today. Diba, guys? Pag narinig mo, nagkukwentuhan kayo, nag-Christmas reunion, nag-reunion kayo, may dollar siya, ikwento mo agad ito. Okay ba yon? Walang without batting an eyelash, you can be very confident because we have expert fund managers po taking care of our funds. And that's very unique for Manulife po. Alright, next. Okay, so ngayon, kung si tita ay medyo sabi naman ng kaunti, di ba? May experience naman siya sa investment. Kwentuhan natin siya nito. Monthly payouts. Okay? So, ito po, nakakatuwa. Yung mga seniors na kausap ko ngayon, katulad ng iba, nagre-review kami. Sasabihin niya, ang sakit kasi yung pera ko hindi kumita. Totoo naman po, right? Kung nagsi-invest po tayo ng mga 2015, mataas yung market, hindi pa bumalik, right? Pero, ganun po eh. Funds po yan. So, what I do is, sabihin ko, o tita, ganito, you withdraw kung ano man yung kailangan mo withdraw. Di ba? I-honor natin yan. Pero okay lang po ba magtabi ka ng kahit 500,000, di ba? O 600, 700, experience mo to. Yun ay kapag may insurance, ha? So, may magma-monthly payout. Alright? So, look at this. It's 6% on the payout, tapos may 8% sa capital. Do you see that? 6 plus 8% ang actual performance. So, maliwanag po, ang 1 million, kumikita siya ng 5,000 a month. Okay, di ba yun pang kape? Additional pang mall? So, can I see a raise of hands? So, sino gusto may income ng additional 5,000 a month? Yes! Di ba? Gusto natin yung additional. So, for our generation, the message is also, eye on the ball, kailangan talaga natin mag-build. Di ba, guys? Kaya pag meron kayong windfall, itabi-tabi nyo na dito, tapos kukuha tayo ng income payout. Alright, so, next. So, tatlo yung pinakilala ko lang sa inyo basically. It's money market for peso, money market for dollars, and income paying fund. Okay? So, for details on that, we can have one definitely. Do that so that you can experience this. O, sabi ni Sarah, 500,000 daw placed. Ay, umin ka ng 2,000 after 15 days. Ayan. So, this is real. Real talk na may ganito pong nag-exist. Ganon. Okay, so next please. Let's do that so we can experience this. Okay, Sarah, where is it? Ayan.
Asa na yung mga kita-kita ng pera natin, kapatid? Okay. So, para may makikredit sa account nyo. Di ba? Mag-invest tayo para may makikredit sa account nyo. So, what you're seeing here, fresh na fresh. Do you see that? July 22, today, as we speak, meron po tayong na-credit na 1 million sa account ng isang client. O, so na-imagine mo, paano nagkaroon siya ng may makikredit sa account niya kung wala siyang tinabi. Diba? So, that's today. Mayroong 1 million na deposit sa account niya. Ito si titang kinikwento ko sa inyo. Yung income payout. O, di ba? Ang sarap kaya magising sa umaga ng hindi lang isang thank you, pero may isa pang thanks you. Oh, thanks you. Thank you. Daming thank you, dear. So, ang kwento nito is 2013 pa siya. May pera na tinabi. So, sabi ko sa kanya, syempre, 66 na siya. So, sabi ko sa kanya, I honor you na yung money mo ay nandun. Anong plan mo din? Sabi niya, wala, dyan na lang yan. Hanggang mamatay lang ako, huwag ko nang galawin yan. Sabi niya. So, sabi ko sa kanya, I honor you na may ganun kang, di ba, intention para maibigay sa anak mo. So, pero okay lang po ba sa inyo na ang gagawin natin is may silbi sa yung money mo din? Alam nyo, nakakatuwa tong design na to. Nung create ko siya na maging income paying fund, imagine mo, ayan na nga, magpe-payout na po siya. Nag-payout na pala siya. Tapos, yung insurance na tumaas pa. GMADI to, Global Multi-Asset Fund. So, walang talo. Do you see that? Can I see a shock? A shock. A shock react naman. Na may ganun pala, no? Na walang talo yung pera ng tao. Walang talo. Lahat panalo, di ba? Kasi yung fund niya, tumaas yung insurance eh. Ang gusto niya, di ba, insurance para doon sa papamanahan niya. Tumaas yung insurance, doon pa ang hagip na. Tapos meron pa siyang pangkape every month. Pangkape, pang mall. Sabi ko nga kay tita, next magkita kami, ililibre niya ako. Di ba? Eh malamang, eh, may kita naman siya free. Okay, okay. Next. Next slide, please. We're going towards the end of this na din. So far ba, worth itong time ng pagpunta niyo dito, kapatid? May mga nalelearn ba kayo so far? Ayan. So, your choice of financial partner matters. So, let's explore Manulife. I-share ko sa inyo ito as ano to, as a client. Kasi client ako ni Manulife, di ba? So, i-share ko sa inyo kung bakit ako client ni Manulife. Next. Okay. Sarah, where is it? Come on, come on. So, this is what I like about Manulife, kung bakit sa kanya kumuha din ng policy. And sa kanya ako nag-invest din. Una sa lahat, it's a global company. So, it has global reach. Yan. So, in fact, 32 million consumers count on Manulife, or so they trust Manulife with their big financial decisions. So, ayan. Next. Siyempre, gusto ko yung matagal na. Kayo bala, can I see here sa chat, ano yung gusto niyo sa partner? As a financial partner, if you will have or entrust your hard-earned money, ano yung gusto niyo sa financial partner? Ayan. So, sige, you can write in the chat box or you can share. Stability and credibility. Importante kay Miss Dailin ay stability and credibility. Who else? Ako, importante din sa akin ay honesty. Si Maui, gusto niya honesty. Ako gusto ko din ng track record at saka ng matagal na. Ito yung ano ko. Tawag nito. Ako as a consumer. Siyempre, yung mga fly-by-night na mga, ano yung pets? May pets, girl. Okay, ano yan? Ano yung nakasulat? Okay, may track record, matagal na. So, feel free to share. Okay, so, si Manulife is 1907. Ano bang 2025 minus 1907? Ang gusto daw niya, may pera. Oo nga, kasi financial partner eh. So, gusto mo may funds, may pera. 2025 minus 1907. May ganun ba? Alright. So, it's been around for matagal na. Yun ang nakakatuwa din. Next slide.
also, Sarah. Tapos ito, fresh ito, you can screenshot, you can grab, use this, and ikaw din, kung policyholder ka, it builds your confidence. So, this is June 30, 2025. Fresh po ito kasi July lang naman ngayon, di ba? These are the top companies in terms of market capitalization. So when we talk about market capitalization, it talks about ano, ano yung value ng company pag binili siya ngayon, right? So, sabi ni Maui, ang bilis ng taray ni Maui, ang bilis ng computation, ng observation. Ano ibig sabihin to? Sige. Ibig sabihin, itong mga companies na to, pag binili siya, ito yung value. So, let's take the case of, sige, can you put in the chat box, sino gusto nyong company na isulat? I mean, yung kilala nyo na malaking company. So, sabi ni BH Fort, gusto niya reliable. Alright. At saka, will be there when I need the service. Tama naman. So, let's say, malaking company ba sa inyo ang BDO? Okay, let's say BDO. So, di imagine, Meralco. Yung mga autocorrect mo ba? Nakakatawa. So, sige, i-add natin. BDO is 813 billion, no? Ganyan ang pagbabasa niyan. 969,702,000. Yun yung babayaran kung bibilihan si BDO. 813 billion po. Sabi ni Sarah, Meralco. Okay, Meralco magkano? Saan ba si Meralco? Ayun, 606. So, pag in-add mo po, 800 plus 600 is, magkano? 1.4? Tama ba? 1.4 trillion. Right? So, kulang pa. Lagdagan mo natin ng SM. Na-imagine mo lahat ng 80 plus na malls na SM. Pag binili po siya, its value is 1 trillion. So, kanina SM, 1 trillion plus Meralco plus BDO is nasa 2.4. Kulang pa, 'di ba? Ang dagdag pa natin si Ayala Land. So, do you see that, guys? SM, Meralco, BDO, at saka si Ayala. Four companies combined, yung po yung financial strength ni Manulife. 'Di ba? It's 2.8 trillion. It's the only company in the Philippines na yun yung mark. Yun yung kanyang value. So, what does it mean for you? What it means for you is stability and peace of mind na it can be there, di ba? For generations. Alright. Next. Okay po ba so far? Ito, can I see heart react naman dyan? Kung na-appreciate nyo itong kwentuhan natin at a reminder nitong nyo din, partner nyo ba? Alright. Thank you, Sarah, Maui, Miss Cory. Alright. And Miss Ethel. Okay. Next steps. Okay. Miss Cecil, thank you for your heart react. So, ito ayan, Miss Mafe, thank you. Review nyo yung sa inyong, yung sarili mo. Saan napupunta yung money mo kapag may money ka? Where is it? Ano yung cash flow? Kaya nga, flow eh. Pag may pumasok, saan siya mapupunta? Is it more an expense or gastos, or do you want to money spending habits also? Correct. So yun yung awareness ba in introspect na gano'n. Right. So now, pwede mo na makatch, no? Na, okay, pag may money, yung cute na amount, you can now, di ba, kahit na cute amounts, nagkakaroon ka ng parang nagbibuild ka ng financial muscle. Big difficulty for Gen Zs and millennials like me. I agree, Maui. Lalo tayo yung generation natin, ano nga daw tayo, di ba? Tayo, ang tawag doon, yung ipit, sandwich generation po. Daming gastusin, di ba? Buti sa previous generation, daming gastusin kasi meron kang anak na din. Ah, pero girl, ito ang gusto kong i-share sa inyo. I encourage you to set up a simple 1,000. You know why? Katulad nito, maulan, gloomy yung weather, minsan down tayo, ang daming gulo-gulo sa paligid. Pag meron kang simple fund with Manulife Investment Management, ang habol ko na gusto kong ma-experience ninyo and all 17 of us, I'd like to encourage you to set up your cute UITF also. Is every month, walang mintis, papasok yan sa email mo. Dear, ganyan. Dear Maui, your income payout
for ganyan has been credited to your account. Imagine mo yun. Parang, at some point, it may not be as big already as may malalaki na amount. Pero ikaw mapapapat, meron kang pat on the back na nafe-feel mo na, uy, I'm doing something right. Do you agree? Di ba, meron kang ganun? Kasi ako yun literally nararamdaman ko. After a day's work ng pagiging nanay, tatrabaho, paminsan, kulang ang funds, wala pa yung sweldo. Di ba yung mga ganyan? Tapos may babayarin. Tapos nagsisingil na yung, di ba, yung kasama mo sa bahay. Ganun, mga ganyang peg. Meron. Pero, tapos pagod ka, di ba? Or sometimes, hormones. Alam mo, itong si Manulife Investment Management, in fairness, wala siyang mintis na nagre-remind sa'yo that you're doing something right. Okay ba yun, guys? So I'd like for you to experience that. And that happens, doesn't question kung magkano yung nilagay mong fund. Consistent siya. Na congratulations, your income payout has been enough. So ganun lang. Pag less than 1,000 pa yung payout mo, automatic reinvest lang yun. Kapag more than 1,000, you can now choose kung gusto mo mag-credit sa account mo. Ganyan. Alright, so understand your inflation risk, yung tax exposure, explore mo better options, setting up these things, kasi hindi natin kaya yan on our own. Alam nyo na yan, tumanda na tayo ng ganito. So, don't DIY your legacy. Kailangan hindi kayang tayo lang yan. Kailangan ng system outside of us that reminds us to discipline yung savings. Alright, next. And we are in the end of this conversation na. Next, Sarah. So, final thoughts. Let's read together. Ayan, money left idle today is, you've seen this, no? With the computation. Money left idle today is missed opportunity tomorrow. So, build your generational wealth now, not next year. This July. Birthday gift na yan, dear. Para may ano, di ba may generational peg tayo dyan na angle. So, ready to evolve. Ayan, syempre we just connect for um for for the strategies. And definitely, ikaw din as a trusted financial advisor, be confident to share this with your clients. Next, I think we're done na din. So, we'll just take in 6 minutes na lang tayo and then we'll wrap up. Do you have questions? So, if I go to the I will answer na lang ng mabilisan itong mga question dito sa finil upan ninyo. Ayan. So, I go ahead kung may question. Na-answer ba natin yung question about 20%? Kung anong impact nun? Clear naman po ba sa inyo yun? All right. Okay. So, thank you so much. Now, thanks so much for your Questions po. time. We'll just take in even 2 questions. Go ahead po. So, kung hindi ko lilipat yung pera ko sa savings ko, matatax akong 20% kung wala akong gagawin? As it is now, natatax na siya. As it is already. Natatax na siya. Basta may savings account si taxable. Kaya hindi mo siya nararamdaman. As it is, natatax na siya. Ang hinilang na si tax dati ay yung mga time deposit na more than 5 years. So, for us na licensed financial planners, ito po yung malaking market that you can also help. Literally. Tapos susunod, ililibre nila na kayo kasi may free money na sila dun sa money nila. Tapos, simple, di ba? Ang strategy is money market. Kasi yun yung level of kaya nilang or naintindihan nila eh. Ang sabi ang tax, yung interest lang. Interest po. Yes, interest nung pera. Tama naman po yan. Thank you for sharing that, Miss Ethel. Pero as it is now, talaga natatax naman yung mga pera natin, di ba? So, yun, inflation. Pero yun talaga, inflation and tax. Alright, so, next nating
All right. Thank you for sharing. All right. So, next natin, we'll come up with a session ulit. Do you like these kinds of learnings? Practical. And thank you for for this. So Yes. naka-record ako sending this to you. Ang susunod is also, ang next natin, ang title is Health is the Cornerstone of Financial Stability. Ayan. May title na agad, wala pang slide. Agad-agad nagkaroon ng nagkaroon ng talk. Ayan, health is the cornerstone of financial stability kasi that affects all of us because we are in a country na hindi naman sophisticated po ang healthcare system. Alright, so watch out for that. Ano talaga this is really, ang effort na to is really to build generational wealth.